Mga kaibigan, tigilan muna ang scroll dahil ngayong Mayo 16, 2026, may dalawang balitang kailangan ninyong marinig ngayon din. Una, ang 1,000 na dagdag sa pensyon, kumpirmado na. Pangalawa, ang ACOP deadline ay Mayo 20 na lang, 4 na araw mula ngayon. Kung mawawalan kayo ng pensyon dahil napalampas ang deadline na ito, hindi ninyo masisisi ang inyong sarili kung hindi ninyo panoorin ang video na ito hanggang katapusan. Kaya manatili kayo. Nagsimula na tayo. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang inyong pinagkakatiwalaang Pension Update Channel at tulad ng lagi, nandito kami para tiyaking naiintindihan ninyo ang bawat benepisyo na karapat-dapat sa inyo. Walang paligoy-ligoy ngayon. Direkta na tayo sa mga numero, sa mga detalye at sa mga bagay na kailangan ninyong gawin bago pa matapos ang linggong ito. Pag-usapan muna natin ito ng buo. Ang 1,000 na dagdag sa monthly pension ay kumpirmado na para sa lahat ng SSS pensyonado at GSIS pensyonado sa buong bansa. Hindi ito rumor, hindi ito haka-haka mula sa social media. Ito ay opisyal na inianunsyo at kasalukuyang isinasagawa ang implementasyon. Ito ang hindi alam ng marami. Ang dagdag na ito ay permanente. Hindi ito isang beses na ayuda. Hindi ito emergency subsidy na mawawala pagkatapos ng ilang buwan. Ito ay bahagi na ng inyong monthly pension magpakailanman hanggat kayo ay buhay at nakakatanggap ng inyong benepisyo. Ibig sabihin, bawat buwan mula sa implementasyon, ang inyong pensyon ay tataas ng 1,000. Sa loob ng isang taon, iyon ay karagdagang 12,000. Sa loob ng 5 taon, 60,000 na karagdagang kita para sa inyo. Pera na hindi ninyo aasahan kung hindi nangyari ang pagbabagong ito. Ngayon, tingnan natin ang mga halimbawa upang mas malinaw ang lahat. Halimbawa, numero 1. Si Mang Ernesto, isang 70 anyos na SSS pensyonado mula Cavite. Ang kanyang kasalukuyang monthly pension ay 5,800. Pagdating ng susunod na disbursement kasama ang 1,000 na dagdag, magiging 6,800 na ang kanyang pensyon. Sa isang taon, makatanggap siya ng karagdagang 12,000, sapat na para sa ilang buwan na gamot o para sa isang mahalagang pangangailangan ng kanyang pamilya. Halimbawa, numero 2, si Aling Norma, isang 67 anyos na GSIS pensyonado na dating guro sa publiko sa loob ng 30 taon. Ang kanyang monthly pension ay 14,200. Sa dagdag na 1,000, magiging 15,200 na ito bawat buwan. Sa loob ng isang taon, 18,400,000. Hindi, 18,000 karagdagang kita para sa kanya. Malaki ang pagkakaiba nito sa kanyang pang-araw-araw na pamumuhay. Halimbawa, numero 3, si Mang Doming, isang 64 anyos na SSS pensyonado na may mas mataas na pensyon na 9,500 dahil sa maraming taon ng kontribusyon. Sa dagdag na 1,000, magiging 10,500 na ang kanyang monthly pension. Simple, malinaw, at tiyak. Pakinggan ninyo itong mabuti. Ito ang bagay na nagulat sa maraming pensyonado noong nakaraang taon nang may mga dagdag na inilabas at ayaw naming mangyari ulit iyon sa inyo. Kung mayroon kayong aktibong utang sa SSS o GSIS, salary loan, calamity loan, housing loan, o anumang uri ng loan na hindi pa nababayaran, ang inyong monthly pension ay mababawasan ng inyong loan amortization bago pa kayo makatanggap ng pera. Ito ang tinatawag na offset o clawback provision. Halimbawa, ang pension ni Mang Ernesto ay 6,800 na kasama ang 1,000 na dagdag. Ngunit siya ay may natitirang SSS calamity loan na 18,000 at ang monthly amortization nito ay 600. Ang aktwal na matatanggap niya ay 6,800 minus 600, katumbas ng 6,200 lamang. Ibig sabihin, natatanggap pa rin niya ang 1,000 na dagdag, ngunit ang 600 nito ay napupunta sa pagbabayad ng kanyang utang. Hindi ito multa, hindi ito parusa, ito ay kasunduan na pinasukan noong humingi siya ng loan. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga na malaman ninyo ngayon kung gaano kalaki ang inyong natitirang loan balance at kung magkano ang inyong monthly amortization. Huwag hintayin ang araw ng disbursement para lang malaman na mababa ang inyong natanggap. Para malaman ang inyong SSS loan balance, mag-login sa My SSS account sa sss.gov.ph. Kung wala kayong account doon, maaari kayong mag-register online o pumunta sa pinakamalapit na SSS branch
at humingi ng loan statement. Para sa GSIS, gamitin ang GSIS e-card portal sa gsis.gov.ph o tumawag sa kanilang hotline. Kung malapit na matapos ang inyong loan, halimbawa 3 o 4 na buwan na lang, magandang balita iyon. Pagkatapos ng inyong huling amortization payment, ang inyong full pension kasama ang 1,000 na dagdag ay matatanggap ninyo ng buo. Ito ang tanong ng bawat pensyonado sa tuwing may bagong benepisyo. Kailan ba darating? Para sa SSS pensyonado, ang disbursement ng pensyon ay nakasalalay sa dalawang bagay, ang inyong birth month at ang inyong payment channel. Ang mga pensyonado na gumagamit ng Land Bank, DBP o iba pang accredited na bangko ay karaniwang natatanggap ang kanilang pensyon sa simula ng buwan, una hanggang ika-5 araw. Ang mga gumagamit ng UMID card na may ATM function ay katulad din. Ang mga gumagamit ng bayad centers o remittance partners ng SSS tulad ng Bayad Center, SM Bills Payment o iba pa ay maaaring may kaunting pagkakaiba sa eksaktong petsa. Para sa GSIS pensyonado, ang pensyon ay karaniwang inilalabas sa una hanggang ika-5 araw ng bawat buwan sa pamamagitan ng GSIS e-card na may Mastercard function. Kung ang Mayo pensyon ninyo ay hindi pa natanggap ngayon, huwag agad mag-alala. Minsan may ilang araw na pagkaantala depende sa payment channel at sa dami ng transaksyon na pinoproseso ng sistema. Ngunit kung lumipas na ang ika-15 ng buwan at wala pa rin, tumawag na agad sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline 8-847-4747. Huwag hintayin na lumipas ang buwan. Ngayon, pag-usapan natin ang ACOP. At sa pagkakataong ito, seryoso talaga tayo. Ang ACOP o Annual Confirmation of Pensioners ay ang prosesong kinukumpirma ng SSS at GSIS na buhay pa ang bawat pensyonado at aktibo pa ang kanilang katayuan bilang benepisyaryo. Ito ay isang patakaran na ginawa upang protektahan ang sistema mula sa mga maling pagbabayad. Halimbawa, kapag ang isang pensyonado ay pumanaw na ngunit ang pensyon ay patuloy na natatanggap ng ibang tao. Ang deadline para sa kasalukuyang ACOP cycle ay Mayo 20, 2026. Hindi ito mababago, hindi ito mapapalawig ng walang opisyal na anunsyo. At kung hindi ninyo makumpleto ang ACOP bago ang petsang iyon, ang inyong pensyon ay masususpinde. Ibig sabihin, walang pensyon ang darating sa inyong account o sa inyong e-card sa susunod na buwan hanggang sa makumpleto ninyo ang proseso at ma-verify ng SSS o GSIS ang inyong status. At ang proseso ng pag-lift ng suspension ay maaaring tumagal ng ilang araw pa. Huwag hayaang mangyari iyon. 4 na araw pa lang. Kaya pa nating gawin ito ngayon. Para sa SSS pensyonado, 3 paraan ang maaari ninyong piliin. Una, online sa pamamagitan ng MySSS. Ito ang pinakamabilis at pinakaligtas na paraan, lalo na para sa mga hindi na komportabling lumabas ng bahay. Mag-login sa sss.gov.ph gamit ang inyong SSS number at password. Kung wala pa kayong account, kailangan ninyong mag-register muna. At kung kailangan ng tulong dito, maaaring tumulong ang inyong mga anak o apo o maaari kayong pumunta sa branch para matulungan kayo ng staff. Sa loob ng inyong MySSS account, hanapin ang ACOP option at sundin ang mga hakbang. Tatagal ito ng 5 minuto lamang. Pangalawa, personal na pagpunta sa SSS branch. Magdala ng inyong UMID card o 2 valid government ID, pumunta sa pinakamalapit na SSS branch at sabihin sa guard o sa reception na para sa ACOP kayo. May dedicated counter para dito sa karamihan ng branches ngayon dahil sa malapit na deadline. Pangatlo, sa pamamagitan ng ilang accredited partner institutions ng SSS. Tawagan muna ang inyong lokal na SSS branch para malaman kung may partner institution sa inyong lugar na tumatanggap ng ATHOP. Para sa GSIS pensyonado, 2 pangunahing paraan ang available. Una, online sa gsis.gov.ph gamit ang inyong GSIS account. Katulad ng SSS, mag-login at hanapin ang ACOP o Pensioner Confirmation Section. Pangalawa, personal na pagpunta sa pinakamalapit na GSIS branch o GSIS kiosk na may biometric confirmation. Magdala ng inyong e-card at valid ID. Alam namin na may mga pensyonado na hindi na talaga kayang lumabas ng bahay dahil sa edad, sakit o kapansanan.
Para sa inyo, huwag kayong mabigo at huwag kayong sumuko. Para sa SSS, ang mga pensyonado na may medical condition na pumipigil sa personal na pagdalo ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang lokal na SSS branch para sa special accommodation. Sa ilang kaso, maaaring mag-dispatch ng SSS representative para sa home visit. Maaari ring gawin ang online ASOP sa My SSS portal ng may tulong ng inyong pamilya. Para sa GSIS, maaaring makipag-coordinate sa pinakamalapit na GSIS branch para sa alternative arrangements para sa mga may kapansanan o malalang karamdaman. Ang pinakamabilis na paraan ay tumawag sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline 8847-4747 at ipaliwanag ang inyong sitwasyon. Sabihin ang inyong pangalan, inyong SSS o GSIS number at ang dahilan kung bakit hindi kayo makapunta ng personal. Huwag mahiyang humingi ng tulong. Iyon ang trabaho nila. At ito ay inyong karapatan. Kung personal kayong pupunta sa branch para sa ACOP o para sa anumang transaksyon, narito ang mga bagay na makakatulong sa inyo. Pumunta ng maaga, bago mag-alas 9 kung kaya. Ang mga linya sa SSS at GSIS branches ay nagiging mahabang-mahaba habang lumalipas ang araw, lalo na ngayon na malapit na ang ACOP deadline. Ang mga pumupunta ng maaga ay mas mabilis na natitiyak. I-prepare ang lahat ng dokumento ninyo bago pa kayo lumabas ng bahay. Para sa ACOP, kailangan ng inyong UMID card o dalawang valid government ID. Para sa iba pang transaksyon tulad ng loan inquiry or beneficiary update, maaaring may karagdagang requirements. Tawagan muna ang branch para malaman. Magdala ng tubig at kung kailangan, ang inyong mga gamot. Lalo na kung may kondisyon kayo tulad ng diabetes, hypertension o heart disease, huwag kalimutan ang inyong maintenance medicine bago lumabas. Kung may kasama kayong kamag-anak o kaibigan, mas mabuti. Hindi lang para tulungan kayong magdala ng mga dokumento, kundi para rin sa inyong kaligtasan sa pagbibiyahe. Kung malayo ang pinakamalapit na branch sa inyo, tawagan muna. Maaaring may satellite office o extension office sa inyong lungsod o munisipyo na mas malapit. Ang SSS at GSIS ay may mga mobile units din na minsan ay nagbibisita sa mga probinsya at malalayong lugar. Sa tuwing may malaking balita tungkol sa pensyon, tulad ng 1,000 na dagdag ngayon, laging sumusulpot ang mga manloloko. Mga taong gumagamit ng mabuting balita para linlangin ang mga pensyonado. At sa kasamaang palad, marami sa kanila ang matagumpay sa kanilang mga plano dahil mabilis silang kumikilos. Narito ang mga palatandaan na dapat ninyong bantayan. Ang sino mang tumatawag sa inyo at nagsasabing kailangan ninyong magbayad ng processing fee, registration fee, o anumang bayad bago ninyo matanggap ang inyong 1,000 na dagdag, scammer ito. Itigil ang tawag. Hindi kailanman hihilingin ng SSS o GSIS ng kahit anong bayad para sa disbursement ng pensyon. Ang sino mang nagpapadala sa inyo ng text message o Facebook message na may link na humihiling ng inyong SSS number, GSIS number, password o personal na impormasyon, huwag pansinin. Huwag mag-click ng kahit anong link. Ito ay phishing. Isang paraan ng pagnanakaw ng impormasyon upang ma-access ang inyong account at kunin ang inyong pera. Ang sinumang nagpapanggap na opisyal ng SSS o GSIS at pumupunta sa inyong tahanan ng walang prior appointment o opisyal na sulat mula sa ahensya, huwag papasukin. Tumawag ka agad sa SSS Hotline 1455 o GSIS Hotline 8847-4747 upang i-verify kung may opisyal na napadala sa inyong address. Ang sinumang nangangako na mapapalaki ang inyong pensyon, mapapabilis ang release ng inyong benepisyo o makakatulong sa inyong ACOP, kapalit ng pera o ng inyong personal na impormasyon, scammer ito. Walang broker, fixer o ahente ang kailangan ninyo para sa inyong pensyon. Ang SSS at GSIS ay libre ang lahat ng serbisyo para sa mga pensyonado. I-report agad ang mga ganitong kaso. Maaari kayong tumawag sa SSS Hotline 1455, GSIS Hotline 8847-4747 o sa NBI Cybercrime Division. Maaari rin kayong pumunta sa pinakamalapit na police station. Ang inyong pensyon, ang bawat pisong nasa loob nito, ay inyong pinaghirapan sa buong buhay. Huwag hayaang itangay ng mga magnanakaw. Ito ang hindi alam ng marami sa ating mga pensyonado. At ito ay maaaring nagkakahalaga sa inyo ng libu-libong piso bawat buwan na hindi ninyo natatanggap.
para sa SSS pensyonado. Kung mayroon kayong declared dependent na minor na anak o asawang hindi nagtatrabaho, maaari kayong mag-apply para sa dependence pension, karagdagang halaga na idadagdag sa inyong personal na pension. Ang halaga nito ay 10% ng inyong basic monthly pension para sa bawat dependent na anak hanggang sa maximum na 5 anak. Kung ang inyong basic pension ay 6,000, ang dependence pension para sa isang anak ay 600 pa sa bawat buwan. Para sa GSIS pensyonado, ang survivorship pension at dependence pension ay mga benepisyong maaaring hindi pa natatanggap ng ilang pensyonado dahil hindi nila na-declare ang kanilang mga beneficiaries o hindi updated ang kanilang records. Kung mayroon kayong asawang dependent o mga anak na may kapansanan, siguraduhing na-declare sila sa inyong GSIS records. Habang pumupunta kayo sa branch para sa ACOP, samantalahin ang pagkakataon para i-update ang inyong beneficiary information. Magtanong sa staff kung kumpleto at updated na ang inyong records. Isang bisita lang, maraming benepisyo ang maaaring ma-unlock. Kung may kamag-anak, kaibigan, o kapitbahay kayo na bagong nagretiro o nagpaplano pang magretiro, ibahagi ninyo ang impormasyong ito. Ang proseso ng pag-apply ng pensyon sa SSS ay nangangailangan ng ilang dokumento: birth certificate, marriage certificate kung may asawa, valid IDs at ang inyong SSS number. Ang trabaho o employment history ay mahahanap sa inyong SSS contribution record. Para sa GSIS, kailangan ang inyong service record mula sa inyong ahensya, retirement application form, at iba pang dokumento na hihilingin ng GSIS. Mas mabilis ang proseso kung kumpleto ang lahat ng requirements mula sa simula. Ang bawat buwang na antala sa pag-apply ng pensyon ay pera na napalampas. Huwag hayaang mangyari iyon sa inyong mga mahal sa buhay. Bago tayo magtapos, balikan natin ang lahat ng mahahalagang punto ngayon. Ang 1,000 na dagdag sa monthly pension ay kumpirmado at permanente para sa lahat ng SSS at GSIS pensyonado. Simulan itong kalkulahin sa inyong kasalukuyang pensyon upang malaman ang inyong bagong halaga. Kung mayroon kayong loan, alamin ang inyong monthly deduction para hindi kayo magulat. Ang ACOP deadline ay Mayo 20, 2026. 4 na araw na lang. Gawin ito ngayon online sa MySSS o gss.gov.ph o personal sa branch. Kung hindi kayo makakarating sa branch, tumawag sa hotline at humingi ng special arrangement. Ang SSS hotline ay 1455. Ang GSIS hotline ay 88137-4747. I-save na ang mga numerong iyon sa inyong telepono ngayon. Huwag magbayad ng kahit anong bayad para sa inyong pensyon. Huwag magbigay ng personal na impormasyon sa sinumang hindi ninyo kilala. At huwag pansinin ang mga teksto o mensahe na may kahina-hinalang link. I-update ang inyong beneficiary records habang nasa branch kayo. Maaaring may mga benepisyo kayong hindi pa natatanggap. Bago tayo magtapos, nais naming sabihin ito sa bawat isa sa inyong nakikinig ngayon. Ang inyong pensyon ay hindi isang regalo mula sa gobyerno. Hindi ito charity, hindi ito tulong na humihingi ng pasasalamat. Ito ang bunga ng inyong mga dekada ng pagtatrabaho, ng tapat na pagbabayad ng kontribusyon, ng paglilingkod sa inyong bansa at sa inyong pamilya. Bawat piso sa inyong pensyon ay kinita ninyo, ng inyong pawis, ng inyong panahon, ng inyong katawan. Kaya huwag kayong mahiyang kunin ang lahat ng karapat-dapat sa inyo. Huwag kayong mahiyang tumawag sa hotline, pumunta sa branch, o humingi ng tulong. Ito ay inyong karapatan. At walang may karapatang bawiin iyon sa inyo. Kung nakatulong ang video na ito ngayon, isang simpleng kahilingan lamang, i-share ito sa lahat ng inyong kilalang pensyonado, sa Facebook, sa group chat, sa kapitbahay, na baka hindi pa nakakaalam ng ACOP deadline. Ang inyong isang share ay maaaring makapagligtas ng pensyon ng ibang tao. I-subscribe na rin sa aming channel at pindutin ang notification bell para sa tuwing may bagong update tungkol sa SSS, GSIS, pension at mga benepisyo. Kayo ang unang makakaalam. Salamat sa inyong tiwala at sa inyong oras ngayon. Ingatan ang inyong sarili, alagaan ang inyong kalusugan, at palaging alalahanin ang inyong pinaghirapan ay hindi mawawala. Nandito kami lagi para tulungan kayong makuha ang bawat sentimo na karapat-dapat sa inyo. Hanggang sa susunod na video, maligayang araw sa inyong lahat. Ingat kayo.